Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang American epic post-apocalyptic adventure movie na The Postman na ipinalabas noong 1997. Dahil sa isang apocalyptic event na nangyari sa buong mundo, nabura ang lahat ng sibilisasyon. Na ang bawat taong nakasurvive ay sama-samang nagtago para sa kanilang kaligtasan. At kalaunan ay unti-unting nagtayo ng panibagong komunidad. Kaya sa taong 2013, abandonado na ang mga shops na nadadaanan ng isang naglalakbay na nomad kasama ang kanyang mule na si Bill. Hindi rin niya basta-basta pinapainom ng tubig ang hayop dahil sa toxic na bunga ng nagdaang kalamidad. At dahil umano sa nangyaring apocalypse o mas kilalang tawag na World War III, humahaba na umano ang winter at ang summer sa buong US. Simula noon, wala nang komunikasyon sa lahat ng states ng Amerika at ng buong mundo. Isang paraan na kabuhayan ng nomad ang magbigay kasiyahan sa mga lugar na kanyang nadadaanan. Kaya isang araw, bago sila bumaba sa isang village, nilinisan niya ang kanyang alaga dahil partner niya ito sa pag-perform. At sa tagal na nilang magkasama, pamilya na ang turing niya kay Bill. Kahit ayaw niyang dumaan sa ganitong mga lugar, kailangan din umano nilang kumain. Pagkatapos ng kanyang performance, inofferan na ang nomad ng pagkain pero biglang tumunog ang kalimbang ng village. Isang hudyat na may paparating sa kanilang komunidad. Ang army pala ni General Bethlehem na tinatawag nilang Holnist ang patungo sa kanilang village. Kinakatakutan ng mga tao ang mga ito dahil sa pagiging brutal, may sariling gawang batas at napaka-self-righteous ng kanilang leader. Ginugulo ng mga ito ang bawat komunidad na hindi susunod sa kanilang kagustuhan. Sa tuwing darating ang grupo, kailangang bigyan sila ng food supplies at kung ano-ano pa. At kumukuha din sila ng kalalakihan para sa dagdag kasundaluhan. Alam ng nomad ano ang mangyayari kaya tahimik na siyang lumayo sa village. Pero minalas talaga siya ng araw na iyon. Nakita siya mismo ni Bethlehem na papalayo kaya hinabol siya ng mga tauhan nito. Dinala ng grupo ang mga bagong recruit sa kanilang kampo. Nasa gitna ito ng quarry kung saan halos kumpleto ng pasilidad, may mga trabahante at mas maraming army. Maya-maya ay naawang pinagmasdan ng nomad si Bill na pilit tinitrain ng mga ito. Ilang saglit pa ay dumating na si General Bethlehem at inorient na sila sa kanilang pagiging parte ng army nito. Namaswerte umano sila at naging bahagi sila ng Holnist dahil sila na umano ang gagawa ng kanilang kinabukasan. Tinanong nito isa-isa ang mga kaharap kung ano ang ginagawa sa buhay. Nang matapat ito sa nomad, namangha ang general sa kaalaman niya sa Shakespeare. Kaya simula noon, naging Shakespeare na ang pangalan niya. Naging mas interesado si Bethlehem sa kanya. Nang sumagot siya dito na hindi siya isang mandirigma, dito na siya binugbog ng leader. Dahil bibigyan umano sila ng magandang buhay ng grupo na hindi nila pagsisisihan. Gabi na nang magising si Shakespeare. Tuwing gabi pala, may pelikulang pinapalabas sa malaking screen na nasa kabilang bahagi ng lawa. Tahimik na nanonood ang lahat sa palabas na Sound of Music. Ilang sandali lang ay binigyan siya ng kasama ng tubig. Nagustuhan pala nito ang kanyang play sa Shakespeare at parang nasisiyahan ang lalaki sa naririnig na mga kataga ng sikat na writer. Na parang nagbibigay umano ito ng pag-asa. Kinabukasan, nagsimula kaagad silang mag-training. Bit-bit ang mabigat na backpack, tumatakbo sila sa bundok. At laging nahuhuling dumating ang mahina nilang kasama na si Bandit. Nang pumila na sila para sa hapunan, sinabihan silang karne umano ang ulam nila. Kaya napalingon si Shakespeare at hinanap si Bill ngunit wala na ito sa kulungan. Dahil dito, nawalan na siya ng ganang kumain. Pagkatapos ng ilang araw na training, pinaliwanag ni Bethlehem sa kanila ang mga rules ng pagiging membro nila sa Holnist Army. At para maging isang certified member ng clan, pinapaso sila ng 8 sa kanang braso. Kinagabihan, sinabihan niya ang dalawang kasama na balak niyang tumakas pero hindi interesado ang mga ito. At ang hindi niya alam, isusumbong pa siya ni Bandit. Nang sumunod na araw, habang naglalakbay ang grupo, napatigil silang lahat dahil inatake umano ng layon ang isa sa kanilang kasama. Kaya inutusan ng kapitan si Shakespeare para tingnan kung buhay pa ito. Hindi nagtagal, natagpuan agad niya ang bangkay ng sundalo. Binuhat na niya ito pabalik pero pagdating niya sa tulay, dito na niya naisip na ito na yung pagkakataon niyang makatakas sa Holnist.
Tumingin muna siya sa general saka siya umapak sa sirang bahagi ng tulay at tuluyang nahulog sa tubig. Namangha ang lahat sa ginawa ni Shakespeare. Kaya nagutos agad si Bethlehem na barilin siya. Hindi siya tinigilan ng mga sundalo habang lumalangoy na siya palayo. Nagutos pa ng isang bagong recruit ang general para habulin ang kasama. At nag-volunteer din si Bandit na hulihin ang lalaki. Habang nakasunod na sa kanya ang dalawang tumalon, patuloy pa rin siyang pinagbabaril ng mga sundalo. Pero pagdating sa di kalayuan, hindi alam ng dalawa na umahan na pala si Shakespeare. Akala niya tahimik na siyang makatakas pero inaabangan na pala siya ni Bandit. Pero mabilis niyang sinaksak ang lalaki nang magsimula na itong sumigaw. Ngunit narinig din pala ito ng dalawa pang humahabol sa kanya kaya hindi nagtagal nagpang-abot din sila. Inuutusan nito ang kasamang bagong recruit na labanan siya ngunit mas pinili nitong magbuwis ng buhay para makatakas siya. At maswerteng hindi siya tinamaan kahit ilang beses na siyang pinagbabaril nito. Ngunit sinundan pa rin siya ng kapitan. Buong akala nito nataman siya dahil sa maraming dugo sa daanan pero ang layon pala ang natagpuan nito. Nagpatuloy sa pagtakas si Shakespeare hanggang inabot na siya ng gabi sa paglalakad sa daan. Basang-basa na siya sa ulan kaya nanginginig na pumasok sa kakahuyan. Hanggang sa madulas siya at aksidenteng natagpuan ang isang lumang sasakyan. May naaninag siyang bungo sa may driver seat pero mas inisip pa rin niyang maibsan ang lamig na naramdaman kaya nagsumikap siyang makapasok sa loob. Ngunit lamig na lamig pa rin siya kahit hindi na siya naulanan. Kaya nang mapansin niya ang damit ng kalansay, hindi na siya nagdalawang isip na kunin ito at suotin. May nalaglag na lighter sa bulsa nito kaya tuwang-tuwa ang nomad. Ilang sandali lang ay nag-umpisa na itong magsunog ng papel. Kalaunan ay napagtanto niyang isa palang postman ang natagpuang bangkay. Maya-maya pa ay nagbasa na rin siya ng iilang mga sulat habang komportableng nakahiga na may kaunting apoy na sa loob ng sasakyan. Bago siya nakatulog, may iniisip na siyang idea habang tinitigan ang uniform ng postmaster. Nang sumunod na araw, suot ang uniform ng postman, inilibing niya ang mga buto nito at nagpasalamat sa sandaling panahon na nagkasama sila. Paglipas ng ilang oras na paglalakad at bitbit ang mailbag, napadaan si Shakespeare sa lugar ng Pineview. Inutusan niya ang guard na pagbuksan siya dahil isa siyang government employee. Ilang sandali pa ay hinarap siya ni Sheriff Briscoe. Kaya dito na siya nagpakilala na siya ang bagong postman ng kanilang village, na siya ang inatasan ng restored US government na magre-establish ng komunikasyon sa Pineview papunta sa ibang lugar ng Amerika. Ngunit hindi madaling naniwala ang sheriff sa kanya kaya tinutukan siya ng baril nito. Na kahit sinabi pa niyang federal offense ang pagbabanta sa mail carrier. Hindi ito nagpatinag, kaya nilabas niya ang laman ng bag at isa-isang binasa ang pangalan ng nasa sulat. Mabuti na lang at natsambahan niya na merong isang residente ang kasalukuyang nanirahan sa loob na kanyang nabanggit. Dahil dito, natigilan ang sheriff. Kahit pinagbuksan na siya ng gate ng village alam nitong isa lang siyang nagkunwaring postman. Pero masaya ang mga tao sa pagdating niya, na ang ibig sabihin, may pagbabago nang nagaganap sa kanilang bansa. Kinagabihan, habang masaya siyang naliligo, hinatid ng binatang si Ford ang kanyang bagong labang damit. Magkasama na rin silang nagpunta sa dining hall para maghapunan. Pagpasok niya sa dining area, tumigil ang lahat. Curious sa dala niyang balita galing sa bagong kabihasnan. Hindi niya inaasahan na sasalubungin siya ng mga tanong. Na kung sino ang bagong presidente, anong gagawin ng government sa mga rebelding Holnist at kung ano-ano pa. Pero dahil likas na matalino si Shakespeare na ngayon ay si Postman, nag-imbento siya ng mga kwento tungkol sa restored US government na mukhang pinaniwalaan naman ng mga tao. Pagkatapos niyang kumain, may kaunting kasiyahan ang mga residente kaya nakisaya na rin siya. Dito niya nakilala ang babaeng si Abby. Niyaya siyang sumayaw nito. Buong akala niya ay type lang siya nito dahil sa kanyang uniform pero naramdaman niya ang kawerduhan ng babae. Dahil kinikilatis siya nito, nagtanong kung may mga delikadong sakit ba siya at kung siya ba ay matalino. Nang banggitin nito na gusto nitong magpaanak sa kanya, dito na siya dumistansya sa babae. Ayaw niyang magkaproblema sa hinaharap. Ngunit seryoso pala talaga si Abby sa offer nito dahil humarap din sa kanya ang asawa nitong si Michael. Na napag-usapan na pala nila ito. Pero mukhang hindi handa ang postman sa ganitong sitwasyon kaya sabi na lang niya sa mag-asawa na pag-isipan niya ito.
Nang makatanggap siya ng panibagong sulat na wala namang address, dito na siya nagdesisyon na lisanin ang lugar. Gusto sana niyang nakawin ang kabayo pero akala nang nakakita sa kanya na hinahanap niya ang post office building kaya itinuro ito sa kanya. Alam niyang may hangganan ng kanyang pagkukunwari bilang postman pero mukhang hindi pa ito magtatapos ngayon. Dahil sinundan pala siya ni Ford at nagpakita ito ng malaking interes na maging kagaya din niya. Dahil dito, wala siyang nagawa kundi pagbigyan ang gusto nitong mangyari na maging isa ding postman. Nagtaas ito ng kanang kamay at binasa niya ang postal slogan na nakalagay sa pader ng post office bilang panunumpa ng isang mail carrier. Paglabas nila ng building, dumating naman si Sheriff. Diretsahan siyang ininsulto nito dahil alam nitong isa lang siyang nomad na nakatagpo ng isang bag ng sulat at nagkunwaring mailman. Kahit alam niyang totoo ang sinasabi ng kaharap, pinabulaanan niya ito. At nanindigan pa rin siya na isa siyang restored federal employee bilang isang postman. Ayaw umano nito ang presensya niya na nagbibigay ng huwad na pag-asa sa mga tao dahil ang totoo wala siyang magagawa lalo na sa mga holnist. Kaya kailangan na umano niyang umalis kinabukasan. Habang sinusort niya ang mga sulat, pumasok sa kanyang tinutuluyan si Abby. Persistent talaga ang babae. Hindi na umano magkakaanak si Michael kaya kailangan lang talaga nila ng donor. At dahil ito na talaga ang lumapit sa kanya, maganda rin ang babae, kaya nahirapan na ding tumanggi ng postman sa offer ng mag-asawa. Nang magising siya kinabukasan, isang pulang ribbon ang naiwan ng babae sa higan niya. Maya-maya nang lumabas na siya, nakaabang na pala sa kanya ang mga residente. Kahit ayaw ng sheriff, nagbotohan ng mga tao para mabigyan siya ng kabayo at mapabaunan ng pagkain. Hinatid siya ni Briscoe hanggang sa bungad ng tulay. Hindi pa rin ito naniniwala sa mga pagkukunwari niya. Ngunit bago pa man siya makalayo, tinawag din siya nito at nagtanong ulit kung mailman ba talaga siya. Aniya, kung babalik siya na may bitbit na sulat, malalaman umano nito. Napaniwala din niya ang sheriff. Paglipas ng ilang oras, dumating naman ang holnist sa Pineview. At pinakaunang napansin nito ang flag ng Amerika na nakataas sa tapat ng post office. Nasa loob ng building si Ford na naglilinis. Dahil ang holnist na umano ang bagong batas, ayaw nitong makita ulit na nakataas ang flag ng Amerika kaya inutusan nito si Michael para sunugin ang nasabing flag, sunod ang buong post office building. Gusto sanang lumabas ni Ford pero pinigilan ito ni Briscoe dahil siguradong papatayin ni General ang binata. Ilang sandali pa ang lumipas, napansin ni Bethlehem si Abby, kaya natipuhan nito ang babae. Pero umalma si Michael dahil asawa niya ito. Ngunit sabi ng general na siya na umano ang leader ng bagong gobyerno ng Amerika, lahat umano ng gusto niya ay dapat masunod. Inilabas niya ang patalim at biglang sinaksak si Michael. Nakita ito ni Abby kaya nagwala ang babae at dito na nagkagulo ang mga residente. Maya-maya lang ay nalaman din ng general ang tungkol sa postman at kung saan ito nagpunta. Kahit pinagtakpan ng sheriff saan pumunta ang mailman, nagpadala pa rin ang general ng mga tauhan sa lahat ng direksyon para mahuli umano nila ang postman na ito. Ayaw ni Bethlehem sa narinig na may restored United States of America dahil nanganganib umano ang pamumuno niya. Nang maglakbay na ang grupo pabalik sa kampo, sinama na nila si Abby na walang awang tinali lang sa cart. Umalis na din si Ford sa Pineview para gawin umano nito ang kanyang duty bilang isang postman. Sinubukan siyang pigilan ng sheriff pero wala na rin itong nagawa. Katatapos lang niyang mag-distribute ng sulat sa Benham, Oregon nang dumating na ang grupo ni Bethlehem. Ayaw sanang pagbuksan ng village ang grupo dahil restored na umano ang US government pero wala silang kalaban-laban kaya nagsuggest si postman na makipag-negotiate sila at magbigay ng extra supplies. Ngunit takot na silang humarap sa general kaya ang mailman ang inutusan nilang humarap sa leader ng holnist. Bitbit ang puting flag, humarap ang postmaster sa general. At himalang hindi siya namukhaan nito, pero wala na palang balak makinig ni Bethlehem sa negotiation. Ilang saglit lang ay pinaulanan na nila ng bala ang maliit na village. Winasak na ng mga ito ang kahoy na gate. Saka nagutos na patayin na siya. Ngunit ng mga sandaling iyon, nakaagaw na ng baril si Abby. Magaling pala sa marksmanship ang babae kaya bago pa man mapatay ng army si Shakespeare, binaril na nito sa ulo ang gustong pumatay sa kanya. Sunod nitong pinagbabaril ang general kaya nagtago ito sa mga drum. Dito mabilis na nang agaw ng kabayo si postman at tinulungan niya si Abby.
Pinagbabaril niya ang gustong lumapit dito, sa kanya mabilis na pinasakay sa likod ang babae at diretsyo na silang tumakas. Tinamaan pala sa tiyan si Postman kaya nanghihina na ito. Ginawa ni Abby ng bolsa ang lalaki at bumagsak na ang snowstorm habang naglalakbay sila. Buti na lang nakakita sila ng isang abandonadong bahay sa gitna ng kakahuyan kaya dito sila pansamantalang nagtago. At mabilis na ginamot ang tama ng kasama. Dahil dito, nakita din ni Abby ang markang 8 sa braso nito. Kaya ng sumunod na araw, kinumpronta niya ang lalaki na hindi naman ito totoong postman, na nagsinungaling ito na isa pala itong Holnist. Sagot ng Nomad na kahit may marka siyang 8 sa braso, hindi umano ibig sabihin na sarili niyang kagustuhan ang maging member ng army. Patuloy silang nanatili sa pinagtataguan dahil hindi pa rin humuhupa ang masamang panahon. Ngunit isang araw, muntikan ng maanod ang babae sa ilog. Buti na lang narinig siya ng postman at saktong nailigtas bago pa mapahamak. At bago sila natulog kinagabihan, sinabihan ni Abby ang mailman na buntis na ito at anak umano ito ni Michael dahil donor lang umano siya. Nang sumunod na araw, tapos na ang storm kaya maganda na ang panahon. Dito na nagdesisyon si Abby na pwede na silang maglakbay ulit. At para hindi makatanggi ang Nomad, sadya nitong sinunog ang bahay na tinuluyan nila. Kaya dito na naman siya nasabihan ng lalaki na weirdo siya. Bago sila tuluyang umalis, sinabihan niya ang postman na ihatid lang umano siya nito sa isang safe na lugar para sa kanilang anak saka na sila pwedeng maghiwalay. Paglipas ng ilang oras nilang paglalakad, nakatagpo nila ang isang batang babae. Naparte umano ito sa US Mail Service. Hindi makapaniwala ang postman sa narinig. Kaya sabi ng mail carrier na hindi ba raw nila nabalitaan ang tungkol sa postman. Lalong namangha ang Nomad sa iba pang narinig. Ang tungkol sa restored Congress, ang tungkol sa president at kung ano-ano pa. Na lahat ng impormasyong ito ay galing kay Postmaster Ford. Maya-maya lang ay dinala sila ng batang carrier sa postman camp. Dito mas lalong hindi makapaniwala ang Nomad. Na ang inumpisahan niyang kasinungalingan ay lumaki ng ganito at marami ang kanyang napaniwala. Dahil marami ang umaasa ng pagbabago. Naabutan nilang nagbabasa si Ford ng sulat na galing umano sa kanya, na kasalukuyan umano niyang kasama ang bagong presidente ng Amerika. Na ang mga sulat umano niya ang nagbibigay pag-asa sa mga mail carriers para magpursige sa kanilang ginagawa. Pagkatapos basahin ng binata ang sulat, nagtaas siya ng kamay. Kaya napanganga si Ford nang makita siya. Nagmamadali itong bumaba, hindi sila makapaniwala na makikilala na rin nila ang legendary postman. Nang mag-usap na ang dalawa, inamin ng binata na ayaw niyang matigil ang kaunting pag-asa nila sa pagbabago. Ngunit hindi rin sinabi ng postman ang totoo, na ang President Richard Starkey nila ay isang kasinungalingan din, na isa siyang huwad na postman. Ngunit ayaw rin niyang patayin ang nabuhay na pag-asa ng mga kabataang sumali sa US Postal Service ni Ford. Kaya nagdesisyon siyang pansamantala muna niyang sabayan ang mga ito. At ganun na lang ang galak ng mga mail carriers nang malamang siya nga ang the postman. Kasunod nito ay pinakita ni Ford ang buong pasilidad nila sa pag-handle ng mga sulat. Nasa kasalukuyan, meron na umano silang 30 routes. Araw-araw din may mga nanunumpang mga bagong mailman. May matanda pero karamihan mga bata pa. At alam nilang mainit ang dugo ng Holnist sa kanila kaya nag-iingat sila. Ngunit may nahuhuli pa rin ang army na mga carrier. Pero liban pa man sa banta ng buhay nila, patuloy lang silang nagseserbisyo na walang tinatanggap na bayad para sa mamamayan. Minsan inaabangan ng bata ang postman ngunit hindi agad ito nakalabas nang dumaan ang carrier. Nadismaya ang bata pero laking tuwa nito nang bumalik ang postmaster at nakuha din ang kanyang sulat. Isang gabi habang nasa Pineview si postman at iba pa niyang mga mailmasters, napasama sila sa kaunting kasiyahan ng village. Dito siya sinabihan ng sheriff na nagkamali umano ito ng paghusga sa kanya noong una. Lalo na itong hindi nakapagsalita nang iabot niya dito ang sulat galing sa kapatid nito. Nang bumalik na sila ng camp, naabutan ni postman ang matanda nilang kasama na ino-operate ang radyo. 7 taon na umano itong nananawagan pero wala pa rin sumasagot ngunit hindi ito nawalan ng pag-asa dahil sigurado umano na balang araw, magkaroon din sila ng komunikasyon sa ibang lugar. Nalaman din nila na 5 mailman na ang galing ng South ang hindi na nakabalik. Dahil pinatay na ang mga ito ng army ni Bethlehem. Kaya nang matagpuan na nila ang bangkay ng 5 carrier,
Tinanong ni Postman ang ex-Air Force nilang kasama kung ano ang pwede nilang gawin. Kaya nang magpatrol ang iilang tauhan ng general sa Elvis, Oregon, tinambangan na ng buong village ang mga Holnist. Sinabihan ni Postman si Ford na ilibing ang mga bangkay para hindi umano sisihin ni Bethlehem ang mga tao. At nagpatuloy lang sila sa kanilang ginagawa. Lahat ng delikadong ruta, ang mailman na mismo ang pumupunta para sa kaligtasan ng mga bata, ngunit nagagalit na si Abby sa kanya dahil hindi na umano siya nagpapahinga. Isang gabi sa kampo ng Holnist, binulabog sila ng nagliliyab na sasakyan na puno ng mga bangkay ng mga sundalo nila. Hindi pala sinunod ni Ford ang utos ng Postman na ilibing ang mga ito. Dahil dito, mas lalong nagalit ang general sa mga postmasters. Ibibigay umano nito ang digmaang hinahanap ng Postman. Kaya kinabukasan, naghasik agad ito ng lagim sa isang village. At sadyang hindi pinatay ni Bethlehem ang mailman para ihatid ang balita sa Postman. Na ang Pineview umano ang isusunod ng mga ito. Napapunta umano ng north ang grupo at papatay umano ng 10 katao ang Holnist sa bawat madaanang komunidad. Pagdating nila sa Pineview, nakikita pa nila ang panghuhuli ng general ng 10 kalalakihan sa buong village. Gusto sanang bumaba ng Postman para pigilan ang kahibangang ito pero pinigilan siya ni Ford at mga kasama. Papatayin umano siya ng general. At dito na inamin ng binata ang ginawa nito sa army ni Bethlehem. Kaya laking pagkadismaya ni Postman kay Ford. Sila umano ang dahilan bakit namamatay ang mga taong walang kasalanan. Ngunit sagot nito na kasalanan umano ni Bethlehem at ng magulo nilang mundo. Na kung babaguhin umano nila ang mundo, kailangan umanong may magsakripisyo. Kahit siya umano nakahanda siyang magpakamatay para sa pagbabago. Hanggang matigilan sila sa sigawang naririnig galing sa baba. Ilang sandali pa ang lumipas, nakahanda na ang Holnist sa firing squad. Pero bago pa nagpaputok ang mga ito, sumigaw si Sheriff ng Ride Postman. Paulit-ulit itong sumigaw hanggang pinagbabaril na ang mga ito. Dahil anak pala nito ang isang batang postmaster. Hawak pa ng sheriff ang sulat na natanggap galing sa kanyang kapatid. Wala silang nagawa kundi maghinagpis sa nangyari. Kaya ng sumunod na araw, isa pang dagdag na kasinungalingan ang ginawa ni Postman. Na nakatanggap umano siya ng sulat sa kanilang presidente para i-disband na ang Postal Service. Kailangan niyang gawin ito para matigil na ang pagdanak ng dugo ng mga inosenteng walang kaalam-alam sa kasinungalingang kanyang sinimulan. Umiyak ang mga postmasters. Masakit para sa kanila ang pag-disband ng US Mail. Dahil nakaramdam na sila ng kaunting pag-asa ng pagbabago. Na masaya sila sa kanilang ginagawa kahit nanganganib ang kanilang buhay. Galit na galit si Ford sa ginawa niya. Alam umano nitong hindi iyon galing sa president. Na gusto lang umano niyang mag-quit sa pagiging postman. Dito niya sinabihan ang binata na wala ng inosenteng mamamatay dahil sa isang sulat. Nang makita ng binata ang isa pang mail, na para ito sa general, nagpupumilit na ito ang magdala ng huling sulat kay Bethlehem. Postman pa rin umano ito at kung anuman ang kahinatnan ng pagdala ng sulat sa Holnist. Deserve umano ng binata, kaya pinagbigyan niya si Ford. Habang naghahanda na sila ng gamit sa paglalakbay, sinusunog na rin ng mga mail carriers ang kanilang mga uniforms gaya ng utos umano ng presidente. Pero hindi sumasang-ayon si Abby sa pag-disband niya sa mail service. Kaya dito na niya sinabi ang totoo sa babae, paano siya naging isang postman. Ngunit sagot nito sa kanya na liban pa man sa huwad niyang inumpisahan, isang magandang adhikain umano ang kanyang nasimulan para sa mga kabataan. Na ang mga ito ay walang mga memories ng nagdaang US government. Kaya nakikita umano nila gaano kaligalig mag-deliver ang mga ito sa kanilang mga trabaho dahil nakaramdam sila na masaya pala ang nakaraang gobyerno. Pero sarado na ang utak ng nomad. Maya-maya ay tinutukan siya ng baril ng isang spy ni Bethlehem. Napansin na niya ito noon pa. Mabuting tao umano ang general pero sabi niyang isang baliw si Bethlehem. Sa kanya tinuro si Ford na ito umano ang tunay na mabuting tao. Sinabihan niya ang spy na mas mabuting tao ito kesa kinilalang leader. At umalis na ang dalawa sa camp. Ang buong akala ng nomad, tapos na ang US restored government drama niya, hindi pa pala. Dahil nang ma-deliver na ni Ford ang huling sulat sa general, naniwala na sana ito na tapos na ang US Mail Service na sinigundahan naman ng kanyang spy. Ngunit nang patayin na sana ng mga ito ang dalawang mailmasters, hindi pala magkakilala ang dalawa,
dahil postal carrier pala ng California ang isa. Na kahit firing squad na, nagbigay pugay pa ito kay Ford bilang isang kilalang postmaster sa ibang states ng Amerika. Na ang ibig sabihin, may mga restored government na rin pala sa ibang lugar na inumpisanhan ng mga tao dahil sa nabalitaan tungkol sa postman. Dahil dito, inisip ni Bethlehem na hindi pa tapos ang isyu niya kay postman. Kaya nag-utos ang general na tugisin ang lahat ng mail service at kailangan nilang hulihin ang totoong postmaster. At hindi nito pinatay si Ford dahil alam nitong mahina ang mailman kaya gagawin umano nitong hostage ang binata. Paglipas ng ilang oras na paglalakbay, nakarating din ang dalawa sa Bridge City. Alam niyang nakasunod sa kanila ang 3 kabataan na mail carriers kaya sinabihan niya ang mayor tungkol sa mga ito. Ngunit hindi nagtagal, nasundan din sila ng tauhan ni Bethlehem. Nang makita nito ang nomad, umalis na agad ito. At ang sabi sa mayor ay babalik umano ang mga ito. At tama nga si Abby, na wala ngang memories ang mga kabataan ngayon tungkol sa anong meron sila noon. Kagaya nitong batang paslit na nagtanong ano umano ang postman. Dito inabot ng isa sa mailmasters ang sombrero ng US mailman. Kaya inamin din niya na siya si postman. Dahil sa nangyari, sinuot na niya ulit ang uniform ng postman. Kailangan niyang harapin si Bethlehem para matapos na ang lahat ng ito. Pero bago siya umalis, sinabihan siya ni Abby tungkol sa gift niyang ibinahagi sa kanilang lahat. Na pinaalala umano niya sa lahat ang mga bagay na nakalimutan na nila. Ang umasa sa pagbabago, ibinahagi umano niya ito na parang candy. At dito inamin ni Abby ang naramdaman niya sa postman. Na ngayon natatakot itong hindi na nito makita ang kanilang anak. Gusto niyang matigil ang paghari-harian ng army ng general. Kaya kailangan niyang kausapin ang mga tao para magkaisa silang labanan ng army ng Holnist. Gusto lang naman nila ng kapayapaan. Pagkatapos niyang makausap ang mga villagers sa bawat komunidad, nagkaisa silang harapin na ang Holnist. Para makapag-umpisa na sila sa pagbabagong inaasam at ang magkaroon na rin sila ng kapayapaan. Bitbit ang flag ng Amerika, matapang nilang hinarap ang army ng Holnist. Ngunit biglang na-realize ng postman ang magiging kahinatnan kung sakaling matuloy ang sagupaang ito. Nakita niya si Ford na hostage ng general. Napatingin siya sa kanyang paligid at nakikita ang mga inosenteng kabataan na wala pang kaalam-alam sa mangyayari sa kanila. Nagulat silang lahat nang biglang tumawid ang isang sundalo sa hanay ng mga civilian. Ito ang spy ng general noon sa mga mailman. Hinayaan itong makatawid ni Colonel Getty na hindi kinatuwa ni Bethlehem. Ayaw ng postman ng gulo, ayaw niyang madamay ang mga inosente kaya isang bagay lang ang pwede niyang gawin. Lumapit siya sa hanay ni Bethlehem at habang nakataas ang kamay na may puting panyo. Nadismaya ang general sa nakita. Dahil gusto nitong tapusin na ang postman. Sinalubong siya ng general. Total pareho naman umano silang mga huwad. Tapusin na umano nila ang kahibangang ito. Hindi naman daw ito isang tunay na general. Maya-maya ay sinabihan niya ang lahat na gusto niyang hamanin ang leadership ng army katulad sa nakasaad sa Rule No. 7 ng Holnist. At dito niya pinakita sa lahat ang markang 8 sa balikat na may karapatan siyang hamanin ang general dahil isa siyang legit member ng clan. Kasunod nito ay ang pagpakilala niya ulit kay Bethlehem na siya si Shakespeare. Napanganga ang lahat sa revelasyon ng nomad. At ilang sandali pa ay tinanggap din ng general ang hamon. Hindi na agad sila nagsayang ng oras, nagsagupaan agad ang dalawa. Sabay silang bumagsak sa kanyang mga kabayo at nagtagisan ng lakas. Ilang minuto ang lumipas, akala ng general mananaig na siya pero dahil na-distract siya sa sinabi ng postman na naniniwala ito sa United States of America, kaya natalo niya si Bethlehem. Pero ayaw niya ng karahasan kaya hindi niya tinuluyan ang general. Ngunit biglang lumapit si Ford at tinutukan ng baril ang natalong leader. Pinigilan niya ang binata, wala na umanong halaga ang pagpatay nito. Dahil siya na umano ang leader ng army, iniutos niyang wala ng patayan at magkaroon na sila ng kapayapaan. Nasinang-ayunan naman ng lahat, ngunit hindi si Bethlehem. Inagaw nito kay Ford ang baril na hawak. Ngunit bago pa man ito mabaril ang postman, binaril na ito ni Colonel Getty, ang second in command ng Holnist Army. Kasunod nito ay binaban ng colonel ang hawak nitong sandata. Paglipas ng ilang buwan, nanganak na si Abby. At Hope ang binigay nilang pangalan sa anak na babae.
Sa taong 2043, sa lugar ng St. Rose, Oregon, nagsasalita si Hope sa harap ng maraming tao. Bilang pagbigay-pugay umano sa contribution ng kanyang ama. Hindi na umano nahanap ng postman ang St. Rose dahil mas inuna nito ang mas importanteng mga bagay kaysa personal nitong pangarap na hanapin ang isang lugar. Isang statue ng postman ang ipinakita ni Hope para sa lahat. At masayang inalala ng batang lalaki ang panahong iyon. Na minsan sa buhay niya, naging bahagi din siya sa pag-asang pinamigay ng postman. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.